Magandang umaga, Sir Ted. Magandang umaga, Ma'am Chacha. Yes po. Sir Alex, nabanggit nyo, nakausap nyo daw po si LTFRB Chairman Vigor Mendoza at nailatag nyo sa kanya yung problema ninyong mga bus operator. So ano po ang naging tugon niya dito? Meron po bang malinaw na sagot kung mapagbibigyan kayo kung hindi man this week, next month para po sa fare increase? Actually, kahapon po, yung buong board po ng LTFRB kasama si Chairman Mendoza, si Board Member Pua, at saka si Executive Director Bernabe, nakapulong po namin siya at tinanong po niya kung ano po ang epekto po ng pagbawi ng ating Pangulo doon sa fare increase. Kasi po na-implementa po namin yung fare increase ng provincial buses na lumabas yung MC ang order ng approval noong March 13, noong Friday last week. And na-implement na fully noong March 14. Ngayon po, tinanong niya kung ano impact kasi nung time na yon ang diesel nasa 90 pesos pa lang ang sa pump prices, ano? Pati yung actually, nakakapagtaka, Sir Ted, Ma'am Chacha. Mas mahal pa nga pag magpa-deliver ka ng bulk kaysa doon sa retail. So, ang nangyari po ngayon, itong week na to, umabot na po ng 100, 102, 103 na po ang halaga ng diesel. Meron pang 110. Pag pumunta kayo sa probinsya, meron 115, may 125. So, napakalaki na. So ang ano impact to answer Alex paki lang ano impact, go ahead. Napakalaki ng lugi, Ted. Talagang negative na yung cash flow kasi aabot na ng 60% yung operating cost mo, fuel pa lang. Okay. Paano yung sweldo ng tao? 20%. Sige. Meron kang road expenses, yung Okay. ferry expense. Yung ferry nagtaas na. Yung ferry, pagpakay ka ng ferry, 20 to 25% ang Sige. itinaas. Ano sabi ni Vigor at ng board ng LTFRB sa sinabi niyo na ang impact nito negative na kayo? Go ahead. Actually, sinabi namin sa kanya, even with the fare increase na ibinigay na 15% ng aming present fare, kung ang halaga ng diesel ay 110 pesos, lugi pa rin. Pinakita namin sa kanya yung computation mismo. Sabi namin kasi, kung kahit na binigyan nyo kami ng fare increase, pero ang halaga ng diesel, 110 pesos na, or more pa, possibly next week, lugi na. So, pinakita namin yung computation sa kanya. Okay, sige. So, ano sabi ni Vigor? Ang sabi ho niya sa amin, gumawa ho kami ng apila sa Pangulo. So, kahapon po, gumawa kami ng apila na ibalik yung increase ng pamasahe sa provincial bus. At lahat po ng operator na nandun po, represented po sa TED, Luzon, Visayas, Mindanao po. Pumirma po lahat yung mga operator doon na kung pwede po sa Pangulo ay ibalik po nila yung fare increase. Kahit na malugi kami ng operation pag umabot na ng 110, 115 pesos per liter. Pero patuloy pa rin po ang serbisyo sa ekonomiya natin. Okay, sige. Opo. Alex, ganito ha. Alright. So kayo pinagawa ng manifesto para humingi nga humingi sa presidente ng approval dito sa inyong fare increase na ito. Napag-usapan nyo ba ng LTFRB na dahil sa pagkalugi ninyo, kayo mapipilitang huminto sa inyong operasyon at kung ano gagawin sa inyo ng LTFRB kung kayo huminto? Actually, nag-survey si Chairman Mendoza. Tinanong niya yung mga operator doon. Karamihan sa kanila nagbawas na ng biyahe. Ang average, mga 40%. Okay. So, mayroong 60% sa Cebu, 60%. Sa mga ibang lugar, may 30%, may 40%. Ang average sa provincial buses,
as report ito ng mga individual operators, 40% na kanilang biyahe ang binawas nila as of yesterday. Ano sabi ni Chairman Vigor sa pangyayaring yan? Ayun nga po na nakikiusap po siya na magpatuloy po ang serbisyo kasi po pag wala pong pag wala pong bumiyahing bus, titigil po ang ekonomiya natin. Paano sasakay yung pupunta sa trabaho? Yes. Obviously, correct. Paano Okay. yung Sige, mga so kalakal na kailangan din sa yes. Oo, Alex. merkado? Yes, okay. Klaro naman 'yon. That's common sense. So, meron bang sinabi si Vigor na sa mga hihinto talaga 100% kasi nga hindi na kaya yung pagkalugi, na merong mga pagbabawing na mangyayari sa inyong mga prangkisa? Meron bang ganon o wala? Wala siyang sinabi doon na gano'n, Sir Ted. Ang sinabi lang niya, ang instruction sa kanila ng Pangulo, magbigay ng ayuda na one time, 10,000 pesos per bawat prangkisa ng bawat bus na nakarehistro na operating as of yesterday. So meron 10,000 na one time na ayuda. Mhm. At yung mga driver, lahat ng klase ng driver, whether ikaw ay bus, jeepney, shuttle, tricycle, bibigyan niya ng ayuda ng 5,000 pesos. Okay. Actually, nagbigay na siya ng listahan na kailangan pilapan namin para may bigay sa kanila by Monday. At kung may bigay sa kanila, ma-review nila. At next week, pwede na raw silang magbigay ng ayuda. Okay. Halimbawa, Victory Liner, itong mga nandidiyan sa EDSA na may mga malalaking terminal, tatanggap din ng ayuda yung bus operator per bus, per unit. Tama yun, Ted. Per unit. 10,000 per unit. Okay. 10,000 per unit. And then yung driver ng bus na iyon, may 5,000 piso. Tama. Okay, sige. 5,000 piso sa driver. Kaya nga po sabi namin, paano yung konduktor? Kasi ang bus po, 2 tao yan eh. Okay. Isang driver, isang konduktor. Yung konduktor po, hindi kasama. Yes, sir. Driver lang. Okay. Sige, 10,000, ibibigay sa inyo ito cash, bawat isang bus. Tama po. Okay, pero kapag binigay yan sa inyo, tinanggap ninyo, nangangahulugan na ano man ang mangyari, hindi kayo titigil sa operasyon. Yun po ang pakiusap nila na Okay. maaari siguro magbawas ng biyahe, pero huwag itigil yung operation. Okay, sige. Meron bang binanggit si Chairman Vigor na kakayanin ng gobyerno ang lahat ng mga nakarehistro, may franchise na bus sa buong Pilipinas? Alam ko na yung budget noon, kaya nga nila pinapasabit immediately ilan yung mga nakarehistrong bus sa buong Pilipinas at ihahanda po nila ang by next week yung kung magkano yun at yung account number ng bawat bus company, idediretso nila doon sa account number yung ayuda. Okay, sige. Sa inyong mga miyembro, Alex, sa provincial bus operators, more or less may idea ka ba gaano karami ang mga bus ng inyong mga miyembro na may mga franchise? Ang mga member namin kasi siguro nasa mga 14 to 16,000 buses all over the Philippines yan. Okay. Pero marami din ibang provincial operator na maliliit ang kanilang fleet na hindi kasama sa aming samahan. Okay. Sige. More or less, mga nasa, sabihin natin 15,000 na mga bus yan na merong mga franchise. So, times 10,000 yon, no? Tama yun, Ted. Okay, sige. So, yun ang ating aalamin kung sakasakali makapanayam ang taga-DOTR. But meantime, ngayon, na may inaasahan tayong dagdag na naman na singil per liter sa diesel by next week. At baka nga ngayong weekend, meron na. Ano ang balak ng inyong, kayo, sa Victory Liner ba, anong balak ninyo? Pati dun sa mga miyembro ninyo. Tuloy lang kayo kahit na lugi, bawas lang ng biyahe? Actually, Ted, nakakommit na yung mga ibang biyahe namin kasi ni-require kami ng pamahalaan na advance booking ang aming mga biyahe.
Kaya yung biyahe natin para sa Semana Santa, actually, puno na. So, obligado rin po kami na ibiyahe po namin yun. Kasi nakapagbayad na po yung mga tao, Pasahero. na-reserve na nila yung upuan, yung biyahe, babiyahe na po namin yun. Okay, sige. So, napag-usapan nyo ba yung discount sa toll? Actually, Ted, nag-uusap na yata yung DOTR, at kasama yung TRB, at kasama yung mga toll operator. Ang nakausap namin kahapon ay yung mga kinatawan ng Metro Pacific. At pinag-uusapan namin doon kahapon sa aming meeting kung paano ang sistema ng Diskwento. gagawin ba nilang discount o gagawin nilang rebate. Kasi pag rebate kasi, magiging other income yan Ted, sa accounting ng mga operator. Pag other income yan, taxable pa rin yan. Kaya ang suggestion namin, i-discount na lang para hindi na magkaroon ng additional na accounting issue. Oo nga, pagdaan, bawas na kaagad doon sa kanyang regular aid, nakaprogram na, di ba? Sa lahat ng dadaan. Automatic na. Sa halip na 100, kumbaga, sa halip na 100, 50 na lang. Ganun po yan kung 50%. No? Tama yun. Okay. Tama yun, Ted. Sige, so gaano daw kayang kabilis bago ma-resolve ba? Kasi nga, by next week, mukhang delubyo pa itong ating presyuhan. Actually, supposed to be, binigay namin sa kanila yung sa tingin namin, yung pinakatamang procedure para hindi naman magkaroon pa ng additional expense pa yung operator. Kasi katulad na nabanggit ko, pag sinabi nila kasing rebate yan, papasok sa bus company yan, plus other income. Okay. Sige. So, sinabi namin sa kanila, yung dapat na procedure na susundan nila. Sige. Maliban sa Metro Pacific, nandun ba ang T-Plex operator natin, San Miguel? San Miguel Infrastructure, Ted. Ang dyan, ang Skyway, okay, yung T-Plex at saka yung Startol. T-Plex. T-Plex at Startol. Okay. O sige, so makikibalita kami sa iyo, Alex. Salamat sa iyong informasyon at kami nakikiisa sa inyong sentimiento sa mga panahong ito. Salamat, Sir Alex. Maraming salamat po pagkakataon, Ted. Ma'am Chacha, magandang umaga po. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.